Welcome to Donmar TV News Channel. Sa plano ngayon ng Commission on Elections na madagdagan pa yung mga polling precinct na gagamitin sa May 9 elections. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, na sa 25,000 na polling precincts ang kailang idadagdag. Dahil dito mula sa 80,000 na polling precinct na ginamit noong 2019 elections ay magiging 105,000 na presinto na ito ngayong taon. Sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC na mas gusto raw ng poll body na mag-set up ng polling precinct sa mga public school. Narito pa ang paliwanag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Okay, on May 9 election day, very important po na hindi kayo pwedeng bumoto, hindi kayo papayagang bumoto nang hindi kayo naka-face mask, and unfortunately nang hindi kayo naka-face shield. Okay? Alam ko marami nagrereklamo na may face shield pa rin kami. Pero hindi pa po namin tinatanggal yung face shield requirement. Nagko-consult pa rin kami ata sa DOH. Pero again, it's still there. It's still in our instructions na naka-face shield. Second, entry into the polling places will be strictly controlled. Dadaan tayo sa health screening kung saan merong evaluation na magaganap ng inyong kalusugan. Magkakaroon tayo ng temperature check. At kung makita na kayo ay suspected na may karamdaman, kayo po ay idadivert sa isang isolation polling place. Isolation polling place or IPP. Yung isolation polling place na po yan, it's just like a polling place, except that, syempre, yung mga taong nakabantay dyan, mas protektado sila, no? Samantala, bahagi rin ng kanilang paghahanda dito pa rin sa halalan ang tinatawag na end-to-end demonstrations ng automated election system para sa halalan. Kasunod na rin ito ng mga naranasang aberya sa dalawang mock elections noong buwan ng Disyembre. Nagkaroon daw ito ng problema dito sa report format. Dahil dito plano ng komisyon na muling magsagawa ng isa pang mock elections sa buwan ng Pebrero. Ikaw na nga, hindi na dapat ako nanood kanina. Nahirapan ako. Ang hirap intindihin ni Lenny. Habitual users daw na hindi addict, sabi niya. Habitual users na hindi addict. Ang hirap nun. Tapos sabi pa niya, hindi daw siya into war, pero kailangan palakasin yung kailangan daw palakasin yung defense. Aangin mo yung defense natin kung ayaw mo ng war. Ang hirap. Oo, tapos kung magkakaroon daw siya ng porn sa kanyang site, sabi niya, porn na nga site pa, ano ba? Yung porn site, ikaw daw niya, yung accessible lang daw sa matatanda, tapos hindi daw sa bata, sabi niya. Ang hirap. Ang hirap intindihin. Ayoko lang, ilayo niya yan. Ilayo niya yan sa akin. Bakla, hindi ko na talaga kaya, bakla. Oo, sakit na ng ulo ko, bakla, para akong lalagnatin. Bakla, patahimikin nyo yung dalawa dyan. Oo, si Lenny tsaka si Pacquiao, patahimikin nyo yan, bakla. Ang sakit na ng ulo ko, para akong lalagnatin, bakla. Kanina, ano yung mga sagot-sagot ninyo? Bakla, hindi ko kinakaya. High blood din yata ako, puputok yung kuwang ko, batok ko. Ikaw, Pacquiao, tinatanong ka kanina, i-describe mo yung nasa picture, bakla. Sinabi ni Jessica, describe the Philippine flag. Sinabi mo sa kanya, bakla, Juan, ito. Sinabi mo na bandila ng Pilipinas. Bakla, hindi ka kinabahan sa sagot mo. Nahulog pa ako sa upuan ko sa sagot mo. Oo, ano ka, Google Translate? Translate mo lang ito, Tagalog yung sagot mo. Isa ka pa, Lenny, buong ningning mo pa sinagot kanina yung picture ng COVID. Sabi mo talaga, COVID-19. Sabi mo talaga, bakla, ningning na ningning. Na parang, ano yun, guess the picture? Tapos isa pa, sinagot mo pala describe in one word, sinabi in one word, yung nasa photo, yung picture ni Duterte, the president of the Philippines, sabi mo, one word yun. Ilayo niyo sa akin yan, patahimikin niyo yan, patahimikin niyo. Hirap na ako, lalagnatin ako. Mga dilawan dati na parang hindi na rin si dilawan ngayon, bakla, na talagang first hand, hindi ito propaganda, bakla, na sasabihin ko na para madami na rin tumalikod sa dilawan. Kasi bakla, mas naramdaman nila yung
'di ba ang daming mga batikos sinasabi ni madaming batikos kay Duterte bakla na parang nagmukha daw kasing kwan. Nagmukha kasi talagang uhaw na uhaw talaga sila sa kapangyarihan bakla. Kaya lumipat na lang din sila na parang ang pangit na parang maliit na issue na para papalakahin nyo, papaikutin nyo, ganyan-ganyan. Sinasabi ng mga kaibigan ko, bakla. Oo. Na parang nakakasawa na din kasi yung gano'n na politika dito as in yung siraan, ganyan. Gagawan talaga ng mga propaganda. Nakakaramdam din ang tao. Kayo din ang nagiging dahilan kung bakit tumatalikod ang mga tao. Oo. And ito pa, tignan ninyo ang mga OFWs ngayon ba, mga OFWs natin bakla, sila ang mga malalakas talaga bakla, mga bungangan yung bakla, no, makikita ko dito sa mga comment section puro mga kwan talaga, mga OFW, mga taga-ibang bansa talaga, kayo talaga yung mga grabe at mas madami pang mga, alam mo yun, may mga OFWs natin na mga nasa ibang bansa dati bakla na hindi pa nakikisali dati sa, alam mo yun, sa antag sa politika. Oo. Ngayon bakla, yung mga OFW dyan na maiingay sa ang dami nilang mga nakuha na mga kung sino-sino na susuport talaga sa mga Duterte. Kaya nakakatuwa talaga bakla na parang ine-expect ko hindi lang 16 million yung maibibigay natin dito kay Kwan. Kasi ang daming basta yung pinapalabas kasi nila dahil sa mga pandemya bakla, sa pandemya na nangyari na para ang dami ng mga tumalikod, ganyan ang pinapalabas nila pero hindi yan kinakuha. Pero pakinggan mo ang mga tao bakla, natutuwa pa rin sila bakla, wala na, brainwash na ang mga tao. May subliminal message na bakla. Oo, kapag nagsasalita si Kwan, wala pumasok na hindi nyo na talaga siya makakwan. Oo, ma-wash out yung kung ano man yung nailagay sa utak bakla. Meron na tayong mga chip sa utak bakla. Susunod lang kami kay Duterte. Puon namin siya. Charot lang. Pero bakla, hindi. Wala dito bakla yung chip. Nandito talaga. Sa puso namin si Duterte bakla. Oo. Ang lakas mang trip bakla ng mga DDS. Lalo na yung lalaki bakla. Yung nasa Kwan, pumunta siya sa may PICC yata yun bakla. Tapos may mga nagrarally doon na mga Lenny. Yung Lenny, ganyan. Tapos meron yung isa, ang dami nila bakla ha. Kwanyata sila mga kwanyata, 13. Hindi, sabihin na natin, sige, 100 kasama yung Kwan, kasama yung Rebulto, no? 100 sana sila, ganyan. Kasi ang dami ng bunganga, bakla Lenny sila. Tapos may isang lalaki nakabike, napadaan lang doon. Tapos biglang siya, Lenny Lugaw! Bakla, gumaganyan pa siya. Lenny Lugaw! Ganyan na ganyan pa talaga. As in talaga, hindi natakot. Bakla, hindi siya natakot. Bakla, naggaganyan siya. Hanggang yung mga tao, kung maririnig nyo doon sa video, bakla, parang napasabay na rin yung mga yung mga, ewan ko kung bayaran yung mga yan, bakla, yung mga bayaran na yan, na Lenny Lugaw na rin sila. Na Lenny Lugaw. Kaya tawang-tawa siya. Na parang saya, sabi, napakuan mo eh. Oo. Siyempre kapag ikaw parang akala mo nasa iyo yung kumpas, feeling mo ikaw yung sumpas. Ito talaga, Lenny Lugaw. Ganon siya ng ganon doon sa video. Tignan nyo mamaya, doon sa post ko, bakla. As in, nakakatawa. Kasi ang tapang mo, kuya. Oo, kung ano man pangalan mo, kuya, saludo ako sa'yo talaga. Isa ka sa mga kailangan natin. And kailangan nating maging kwan din yan si kuya, alam mo yung inspirasyon bakla, na dapat lagyan din natin ng tapang, mag-level up din tayo bakla. Tignan ninyo nga, di ba kapag madami, ang tatapang, kapag mga madadami, ang dami namin, lalaban kayo, ganyan bakla. Pero kapag mag-isa, hindi makakapagsalita. Di ba? Si kuya ang nagpatunay na hindi kailangang madami, para makalaban, bakla. Oo. Hindi siya natakot, bakla. Na parang, sinabi pa nga sa kanya na parang, kamukha mo si Duterte. At least hindi ba ako? Sabi pa niya, bakla. Palamon, bakla. Hindi ba ako? Bakla. Bakla, nakakatawa si kuya. As in, hindi ko, alam mo yon, hindi ko kinaya. Sabi ko, ako matapang ako dito sa Facebook, bakla. Tapos siya, ang tapang niya. Ako hindi ko kaya yan, kuya. Hindi ko talaga kaya, bakla. Pero na-inspire talaga ako sa kanya.
Kaya kuya, saludo kami sa iyo na parang napakakwan mo, alam mo yon. Yan ganyan ang die hard. Oo. Hindi yung